Hello mga kadodols, mga ka-OFW sa Middle East. ¿Cómo estamos, mi amigos, mi amigas? Good afternoon, good morning, good evening sa lahat ng tao sa mundo. So, mga kadodols, kung napadaan ka sa aking channel at nagustuhan mo o nag-trade ka sa US market, pa-subscribe naman itong channel natin sa Dudol Gusto US Market, ano? So, yan. So, silipin natin kung ano yung mga top number 5 na lang kukunin natin. So, ES nag-up ng 125%, DLXY nag-up ng 87.4%, si EIFF nag-up ng 59%, JGXN nag-up ng 38%, Boro nag-up ng 32%. So, pre-market pa lang yan siya mga kadodol pero dito tayo sa Middle East, hindi tayo pwedeng hindi pa tayo pag-trade tawag nito pag pre-market. So mamaya pa tayo mga after 1 hour and a half. Ang oras na lang ba? So 1 hour and 18 minutes mag-open ang market ng US of America. So try nating DLXY. So si DLXY ay meron siyang malaking drop na ginawa dito. Itong drop na yan. So bumagsak ng sa anong dahilan, hindi natin alam, di ba? 800%, grabe. So ibig sabihin kung babalikan niya yan, ganun din yung mataas din yung kikitain mo, ano? So, nag-up siya ngayon pero walang balita anong dahilan. So, wala namang balita na bakit siya nag-up. So, financial advice. Free float, 4 million. 4.71 ang free float. So, masyadong mababa, no? Free float is 5 million. Ganun lang, round up. So, below 20 na free float, maggalaw, ibig sabihin, low float yan. So, maggalaw yan siya. So, technical sell is nasa 0.9 saka 1.5. So, kung 0.9, 1.5, inabot na, no? So, anong sunod na pwede niyang abutin? Dito sa weekly, mayroong 1.4, may 2.1, 1.9. So, 2.4. 2.4 baka mo? Hindi na, gumana ang utak. 2.1 pala, 1.4 pala. 2.1. So, mayroong 2.1 dito na pinuha niyang sungkitin. Pero open to kasi drop siya, nag-sell So, walang harang yan. Walang harang. So, kung gusto niyang balikan yan, anytime, kung may magandang balita, kaya niyang yan. Kasi walang harang, walang transaction din Bigla lang yung nabuhos yan siya. So, malaking so walang chapi-chapi na buy and sell yan na nangyari. So, maaring pag yan siya, may magandang balita, pwedeng humataw din, So, titingnan natin to ngayon si DLXY. So, prima. Yung chart naman niya, so maganda yung chart niya. From up dito sa 2.1, bumaba siya 1.5. So, pre-market, pagbukas niya ng pre-market, 2.1 siya mataas. So, bumagba siya dito, So, walang balita. So, anong dahilan? Ano ba to siya? Ano bang niya nito? Negosyo.
Company operates through indirect wholly owned subsidiary which engage trading crude oil. So, dahil sa langis lang siguro. Kaya medyo umangat dahil sa langis. Alam na this kung ano yung langis. So, next is ESNS. Medyo from 0.4 umangat ng 17. Grabe. Humataw nung ano ni grabe. 2,000 ano bang meron nito? Wala namang balita. Anong free float? Grabe. Balit lang 8 million. Free float 8 million. Mababa masyado. Kaya humataw. Ano bang negosyo nito? Oil din siguro eh. Network Solution Company, 40 Network Solution, coaxial, parang mga internet o network, internet, mga ganun. So, tingnan natin sa kay Yahoo, anong itsura ng is grabe, mataw, 0.4. Lumipad lang yata to eh. Kanina ano pa to eh. Nung nakita ko, below ano pa lang. So, bakit dito? Bakit nasa 17 siya? Kasi alam ko hindi 1 to eh. Reload na natin. Baka nag-error tong trading view. Yun. Error nga eh. Taka naman kung lang bakit 17. So, ito yung tama niya. From 0.18 to 0.4. So, up siya ng 122%. 100 plus, grabe. So, okay yung ano niya. Kaso lang nag-form na parang Bart Simpson na ulo. So, delikado yan na bababa, ano. Maganyan, no, bababa. Kung hindi niya ma-break tong ano dito. So, is kailangan niyang i-break tong linya na to. Yan. Saka dyan. So, pag na-break niya yan, pwede nang humataw yan kasi open din dito banda. Oh. So, technical analysis. Dito na tayo. Huwag na natin pahirapan yung ano natin, sarili. Kaya nga nag-subscribe tayo kay TradingView para gawin niya na lahat. Ano. So, ang sell is 0.77, may 0.4, 1.8. So, dito lang muna. 0.7 saka 1.8 lang muna. So, 0.7. Yan, itong 0.6 malapit. Saka 1.8, napakalayo na. Ayan lang muna yan. Itong 0.7 lang muna. So, diyan sa tama yung ano natin. Itong 0.49, meron din yan eh. Di ba? May 0.4 dito. Yan o, may 0.4. So, kailangang supply yan dyan. So, pero nag-green na. Green na siya. So, medyo magaan-gaan na siyang basagin. May pula sa 1 hour lang. Ito sa 30 minutes. So, madali lang itong basagin kasi nasa 1 hour lang yung pula talaga na solid. Ito, gray area na siya eh. So, kaya na niyang basagin. So, pagmasdan natin to, ano bang balita? Wala ding balita. So, next is si EIFF. Si Firefly. Firefly, parang ano yata to eh. Parang tawag nito. Spaceship o mga space. Artificially AI pala, artificial intelligence pala yung ano ni Firefly, ano. Artificially. So nag-up siya ng from here, nag-up ng almost 42%. So kailangan niyang basagin yung mga resistant na yan, ano. Ito, binalikan yung ano na yan, ano. Yung pula. So, kung magbukas siya dyan,
Bukas niya, kailangan basagin muna na ito. Yan, basagin niya yan. Pag nabasag naman niya yan, diretso dito. Saka siya hahataw, ano. Kung hindi, ay dito siya babalikan to niyang ano dito. Kung itong grupo na to magbinta, babagsak yung presyo niyan. Kasi ito yung ano dito sila kumita ng 30% yan kung itong grupo na to magbinta. So saan ba yung ano, maraming volume dyan. So nandito yung maraming transaction nga volume. So maaaring pag nagbinta to, bababa yan siya. So silipin natin yung ano niya sa Yahoo Finance. Yung Yahoo Finance libre lang to So kaya pwede natin makita dito kung anong pre-market na chart. So hindi maganda, pumula, talaktak. So hindi maganda yung chart niya. Pero minsan meron may balita. Pero minsan pag pre-market hindi maganda, pero pagdating sa open market, kasi sa open market after 1 hour, marami ng mga trader magbibili. So balita is Firefly notable surge, its can operate including expansion. It said it achieved more than 20% fold increase in commercial footprint. Kaya marami silang Firefly progress toward development, blah blah, lance, model. Okay, basahin nyo lang yan. So medyo may progreso sa nila, sa mga production, malaking so kaya umangat siya So pre-float nito parang mababa lang, malaki pre-float yata nito Wala tayong nakitang pre-float apps dito. Pre-float is 11 million. Hindi ganong ano pa rin. Maliit lang, 11 million. Si Firefly. Next, JZXN. So, sa pangalan pa lang, Joy G. Check na yan. So, financial is pre-float is 1 million. Maliit lang. So, maliit yung pre-float, Ito yung delikado. Ito yung mga hahataw. So, nagkaroon siya ng reverse split noong December 25. Kaya, mahirap pag maliit na mga, company, long term mo kasi madadali ka nitong reverse split So, yung 40 mo na share, maging isa na lang. So, dati ganun ako. Nag-try ko hawakan sila. Inabot tayo ng reverse split. Wala, talo, kaya wala na. So, day trader na lang ginagawa ko. Pag day trading na lang, pag bili, binta ka pag kumita, konti. So, maliit lang yung angat ni JJXN. Umataw to siya nitong nakarang araw dito. So, anong technical sell? Nasa mayroong 1.2. Yan, 1.2 na muna. So, kung ma-break niya itong 1.2 dito, malapit na pala. Yan po, 1.2. Ang kasunod niyang dapat i-break is 1.4, 1.6, 1.5. So, itong 1.6 na lang. Diyan, diyan. Kailangan niyang i-break yan siya bago angat do. Or pwedeng bumagsak pa rin. Depende sa takbo ng walang balita So kaya mga kadoodles, paalala lang, hindi to financial advice kundi educational purposes lamang to para sa aking pag-trade at maibahagi natin ang ating kaalaman. Konti. Konti lang naman. So, next is boro. Binoboro. So, nagkaroon ng reverse split kahapon. So, dali na naman. Maraming nadali. Nung March to pala. So, yung 5 share, naging isa na lang. So,
maraming nadali nung panahon na yon. Tapos ngayon ay umangat siya, konti lang ang angat niya, ano. 30%. Malaking bagay na, na rin, malaki pala pag-angat niya. 30%. Yan, si Boro. Ay, tingnan mo na, saglit lang. Tingnan natin para pantas. Yung JJXN, yung chart niya, ano, sa pre-market. Hindi maganda. Ganun-ganun lang. So, hindi siya maganda na, ano. Pero, pagmasdan din natin to. Kasi minsan, ano eh. So, si Boro is, ano bang, ano nitong Boro? Boro. 3D printing, French developer, manufacturer, high power, high brightness, blue laser welding. So, technical, financial is walang binigay. Ibig sabihin, maliit ang free float nito. Nasa mga 1,000 lang ang free float nito. Tingnan natin sa Yahoo mamaya, ang average volume niya. So, yung technical, strong buy. So, mayroong 0.6 na supply. Mayroong 1.1. 1.3. May 19. So, 1.1 lang. So, dito, kailangan ma-break niya to. May 0.6 diyan. Yan lang muna. Tapos, itong nasa taas. So, kung ma-break niya yan, aangat siya, ano. So, wala namang balita to. Walang balita. Tapos, medyo, ano, pakiramdaman lang natin to. Umangat yan. Pag hindi, pwedeng gumanon. So, doon na sa pag-open market, doon na natin malaman kung saan yung takbo niya eh. Kasi ngayon hindi natin makita pa na ano eh. Silipin natin sa Boro. Yan. Ayan, medyo okay yung ano niya eh, yung chart niya. Makabalikan itong 0.4 eh. So, baka balikan niya tong 0.4 or dito ba na 0.5, di ba? Break to niya. Okay, break niya yan. Yan. So, tingnan natin to sa open. Pag na-break niya yan, tapos siya ulit, no? Yan ang top 5 natin na sa pre-market, ano? So, 1 hour na lang, mag-open na ang market, mag-trading na sila. So, ang naano ko dito, ang babantayan ko, itong si DLXY at saka ito si ASNS, itong dalawa, or pwede itong Firefly. Kasi may magandang balita siya eh. So, basta yung itong top 5, 5, bantayan natin to sa pag-open market. Yan lang po mga ka-OFW, mga ka-doodles. So, hanggat dito na lang po. Adios mi amigos, mi amigas. Ops! Hindi po to financial advice ang ginagawa natin. Paalala lang. Okidoki. Adios mi amigos, mi amigas. Babush!